Muli po ay isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin at welcome po sa ating pong online Bible study. At welcome din po sa mga kapatid po natin na kasama po natin sa Facebook at sa lahat po ng mga makakapanood po nito. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po'y umawit sa naka-flash po dito sa ating screen. Palasyo sa kaitaasan at agad po nating isunod ang bayan na kay Dilag. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay nakaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklang. Walang sarili, tirahang tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantala naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Isang lupaing kainan na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ng Ama nating mapagmahal.
Kahit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan, ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilan, magkakatipon tayo. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon, sa Ama nating mapagmahal. Ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman, bayan na kay dilan, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit at sa ating pong magpapatuloy. Hingin po natin ang patnubay po ng ating Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. At hingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa opening prayer po. Sige po, at tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pangunguna, sa mga awitin na amin pong inawit, nawa ay makapagbigay po ito ng kalwalatian sa inyo. At patuloy na panalangin din po namin ang inyo pong gabay, pangunguna sa gabi pong ito, lalo tigit sa amin pong online Bible study. Patuloy po ay buksan po ang aming pong mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita, at ganun din po ay nawa ay wala pong maging problema sa amin pong internet connection, at ganun din po ay pangunahan din po ang anak na gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita. Patuloy dalangin po namin nawa ay katagpuin lalo tigit ang kanyang mga karamdaman, at patuloy ay makapagbigay po ng kalwalatian po sa inyo, lalo tigit ang mga ministeryo na binibigay po ninyo sa kanya ay tunay nga na maging kanyang pagsamba rin po sa inyo. At patuloy din po sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling sa mga oras pong ito, naman po ang kadahilan, Panginoon, ay sa inyo po namin sila pinagkakatiwala. At gayon din po ay ingatan at pangunahan din po kami sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. Binabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan lang po namin, Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Abel, sa panalangin. At ngayon po ay handa na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral po natin sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, 2 Thessalonians po. Bibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother Wilson po. Magandang gabi po sa ating lahat. Mag-check lang po muna tayo ng audio kung maayos po ba ang ating audio. Malino po, Brother Wilson. Okay, salamat mga kapatid. Muli ay magandang gabi, kamukha po ng nabanggit ng mga kapatid po natin na tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa ikalawang sulat ni Pablo sa Thessalonica. At noong nakaraan ay
nakita natin ang isang katotohanan na ang ikalawang sulat ni Pablo ay naglalaman ng correction at right teaching din regarding sa second coming of Christ o yung even doon sa tinatawag natin na rapture. At malinaw na nakita natin na ang mga taga-Thessalonica ay nagkaroon ng confusion dahil sa mga Jewish believer na nagturo sa kanila na tila sila ay naiwan, no, doon sa rapture. Kaya nilinaw ni Apostol Pablo yung mga katotohanan na bago mangyari yung bagay na yon ay una muna na magaganap yung apostasy, no? At napag-aralan natin yung apostasy, ito yung mga tatalikod sa pananampalataya. At ito ay worldwide na mangyayari sa darating na panahon. At meron pang, kaya yung before na mangyari yung tinatawag na the Lord's Day o yung rapture, magkasabay kasi ang tribulation and then ang rapture. At binigay din ni Paul yung present sign, no? Kung babasahin natin yung dito sa chapter 3 and 4, malinaw na pagkatapos ng apostasy ay ang sabi rito sa verse 4 sa aking Bible, sabi niya 3 and 4, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, yun yung falling away first, yun yung pinag-aralan natin noong nakaraan, yung apostasy, worldwide na apostasy, o yung pagtalikod. Sabi niya, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan. Kaya before and during the tribulation, ang sabi niya ay mahayag ang taong makasalanan. Sabi niya, and that man of sin be revealed. No? Sa ibang mga salin, ginamit yung lawlessness. Sa NIV, saka yung sa New King James Version, yung man of sin, ginamit yung a man of lawlessness. Tinignan ko yung meaning ng lawlessness. Ito ay galing sa Greek word na anomia. Without, nomos, yung nomia galing sa Greek word na nomos, ang ibig sabihin law. Kaya yung lawlessness meaning living without regard for law or rejecting rules, authority, or moral standard of God. No? Yun yung tinutukoy dito. Bagamat dito ay ginamit yung the man of sin. Kaya ngayong gabi ay titignan natin, sino ba yung tinutukoy dito na man of sin o lawlessness, no? Bagamat dito hindi ginamit yung salitang antichrist, pero kasi si John ang siyang gumamit ng antichrist, no? But Paul dito ginamit niya yung man of sin.
at tinawag din nga na lawless one at son of perdition. At ito ay tumutukoy sa Antikristo, ang future world leader na darating during the tribulation period. Siya yung magro-rule at kakalabanin niya directly ang Panginoong Diyos. Kaya ito yung siguro pag-aaralan natin, sino yung taong ito, at kailan siya marirebuild, at ano ang mga bagay na gagawin niya. Siguro yun lang muna ang ating titingnan. Bagamat pagka tinalakay natin yung tribulation time, ay marahil ay mabibigyan natin ng konti pa na mga details regarding dito sa Antichrist. For the meantime, ito yung titignan natin. No? At maliwanag na ang tinutukoy ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay walang iba kundi ang Antichrist. Siya yung man of sin. No? Bagamat ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay din siya ng warning doon sa Matthew 24 verse 12, tungkol naman ito doon sa mga last days din. Ang mga tao rin ay lubhang lalago, yung sasagana yung katampalasanan. Ginamit dito yung sa Tagalog yung katampalasanan. At sabi ng Panginoon, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. At yung iniquity ay tinranslate din sa NIV yung lawlessness. Kaya although ang tinutukoy dito hindi yung Antichrist, but yung katotohanan regarding sa paglago ng katampalasanan ay lalago sa mga huling panahon. At doon nga ay marami ang mga tatalikod, like nung napag-aralan natin yung tinatawag nating apostasy. Kaya maliwanag yung mga katangian o kung sino yung tinutukoy dito, no? Yung ito ay isang tao ayon sa Revelation chapter 13, pagka pinag-aralan natin yung panahon ng tribulation, no? Sapagkat doon ay naipahayag din ni Juan ang tungkol sa Antichrist, no? Pero tignan muna natin yung taong ito ayon dito sa verse 3. Kung babalikan natin yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, ang sabi rito, sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. At maliwanag na ang taong ito ay ito'y walang iba kundi ang Antikristo, at siya mismo ay i-reject niya, no? Ang Diyos mismo ay kakalabanin niya. I-oppose niya dito sa verse 4. Siguro tingnan natin. Ang sabi sa verse 4,
Sabi niya, who opposeth na sumalangsang at nagmataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos na siya'y natatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Kaya maliwanag na hindi lamang niya lalabanan ng Diyos, but ang taong ito ay aangkinin niya, he claimed na siya ang Diyos. At ang nais niya ay sambahin siya. Not only to reject God and oppose God, not only imitate God, no? Hindi lang gayain ang Diyos, kundi aangkinin niya na siya ang Diyos sapagkat siya'y uupo sa templo ng Diyos. Na ang sabi rito na siya'y nagtatanyag, showing himself that he is God. Ito ang bagay na makikita natin. At dahil diyan, ang sabi rito sa verse 9, kung titingnan natin, siya ay magpapakita ng kapangyarihan niya, kapangyarihan na galing kay Satanas sa pamamagitan ng paggawa ng mga tinatawag na false miracles. No, dito sa verse 9, sabi niya, even him whose coming is after the working of Satan with all power and sign and lying wonders. Pansinin po natin ito, no? Kaya ang Antichrist, kung titignan natin, kung ang Diyos nagkatawang tao sa persona ng ating Panginoong Yesukristo, si Satanas ay magkakatawang tao sa persona ng taong ito na siyang mangunguna, magro-rule both political and religious world. Yan ang kanyang magiging mga katangian. Yan yung kanyang mga gagawin. No? Malinaw na ni-reveal ni Paul itong mga bagay na ito. At maliwanag din kung kailan mangyayari ito. Doon sa, siguro balikan natin, after the apostasy, doon sa verse 3, yung falling away, at pagka wala na o inalis na yung tinatawag na restrainer doon sa verse 6 and 7. Siguro maganda ay nakita natin na itong man of sin, lawlessness, ito'y ang Antichrist. Nakita natin na ang Antichrist, siya si Satanas na nagkatawang tao. No? At kailan ito mangyayari? Ayon dito sa verse 6 and 7, sabi niya, ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Verse 7. O verse 6. Siguro basahin ko dito sa akin. Nahihirapan akong sumunod dito sa dito sa verse 6 sabi niya, at ngayon, nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. And now you know that withholdeth that he might be revealed in his time.
Verse 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Sabi niya, no, someone holding back. At marami ang nagsasabi na ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo na gumagawa sa iglesia. Although maraming mga iba-ibang mga teaching regarding sa kung sino yung mga tinutukoy dito, no? Sinasabi nila mga angelic power o governmental authority. But kung ating titignan yung pagtuturo ni Pablo, ang tinutukoy niya na aalisin, walang iba kundi ang church. Kaya naniniwala ako na ang tinutukoy dito ay ang Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin sa tribulation period ay wala na ang Holy Spirit. Ang tinutukoy dito, sa panahon na maghahari na o mangyayari na at magaganap na ang kapanahunan ng tinatawag na Antichrist, pansamantala ang Espiritu Santo ay hindi na niya pipigilan. Yun ang points natin dito. Hindi na niya pipigilan. Haayaan niya na siya ay maghari sapagkat why? Sapagkat ito ang prophecy. Ito ang hula patungkol sa kanya. Kaya, kumbaga, during sa panahon niya na yon, no? Sa kanyang panahon na yon, sapagkat ito ay mangyayari. Bagamat ang Espiritu Santo ay narito pa rin sa lupa, subalit sa mga panahon na yan, hahayaan na niya. Sapagkat dumating na yung panahon na ito. Parang kung minsan sa panahon ng Israelites, mga Israel, minsan talaga may pinapahintulot ang Diyos. Minsan sila'y nagwawagi sa labanan, kahit sila'y kakaunti, kahit sila ay maliit na bilang. Kung minsan naman, sila ay natatalo. Bakit? Dahil pinapahintulot ng Panginoong Diyos. Sa mga panahon, sa kanyang kapanahunan, no, sa panahon ng Antichrist, mahalaga na makita itong sinasabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na sa mga panahon na yon ay mangyayari ang bagay na yon. Maghahari ang Antikristo, maghahari, magro-rule ang kasalanan, ang taong makasalanan, ang taong tampalasan, sapagkat ito ay haayaan ng Panginoong Diyos. At alam natin ang dahilan, sapagkat sa huling pagkakataon, tandaan natin ang tribulation period, bagamat ito'y worldwide, mangyayari sa buong mundo, ang focus ng Diyos ay nasa bayang Israel. Kaya maliwanag na ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Antichrist, at maliwanag din na ito ay mangyayari during the tribulation period.
At pagka ang iglesia ay kinuha na ng Panginoon, yung rapture, the rapture of the church, kaya nga magkasabay yon. At dito sa verse 9 and 12, makikita natin kung saan magpo-focus o lilitaw itong man of sin, no? Politically and religiously, no? Ang sabi rito sa verse 9, sabi niya, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan na nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Ang tinutukoy dito, and with all deceivableness of unrighteousness. Ito yung mga talagang hindi nila tinanggap ang katotohanan, ang Panginoon. Sila na nga ay lubusan ng madideceive sa mga panahon na yon. At ang sabi rito, verse 11, at dahil dito, ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga tulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Kaya ito yung sinasabi natin na dahil sa katigasan ng puso ng mga taong ito, no? During the tribulation period, talagang yung deception ay magi-increase, yung dahil nga mag-ahari at itong Antichrist, magro-rule siya. Yan yung mga senaryo. Talagang marami ang mga sasampalataya, maniniwala sa magiging tagasunod ng Antichrist during the tribulation period. At ano yung mga gagawin niya, no? During that time o yung pagka nangyari na yan. Balikan natin dito sa verse 4. Ang sabi rito sa verse 4, siya ay uupo sa templo at idideklara niya na siya ang Diyos. Actually, mayroon siyang prophet, no? Na yung prophet, yun yung mga ngaral at siya yung magpo-point out na dito sa Antichrist. Nakita rin natin sa verse 9 na siya ay magpe-perform ng mga himala, no? False miracles. At sa verse 11, madadaya niya worldwide, no? Madideceive niya ang buong mundo. At ang mga tao ay re-reject nila yung katotohanan, verse 11. At higit sa lahat ay ipe-persecute yung mga Jewish, mga Hudyo, at yung mga maliligtas sa panahon na yon. Kaya nga sila ay pupugutan ng ulo kung hindi nila i-deny ang kanilang pananampalataya. What will happen to him? Maliwanag na siya ay marirebuild, pero limit lang yung panahon niya. Kasi pagbaba uli ng Panginoon, ayon doon sa verse 8, sabi niya, at kung magkagayoy mahahayagan tampalasan, napapatayin ng Panginoon Jesus nang hininga ng kanyang bibig sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito. Yun na yung second coming, no? Kaya dito nililinaw na ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica
yung mga sequence, mga pangyayari. Sapagkat pinapatunayan ni Pablo na hindi pa naganap ang rapture. Bago mangyari yon, apostasy. And then, pagpasok ng tribulation, pag nangyari na yung apostasy, and then yung rapture and tribulation, lilitaw ang Antichrist. Paglitaw ng Antichrist, siya yung magro-rule worldwide. Although siya ay bibigyan ng kapangyarihan ng 10 bansa. Nandun yun sa Revelation. Pagka pinag-aralan natin yung pinakapusod na ng tinatawag natin tribulation, makikita natin. Although yung 10 bansa o 10 hari, no? Kasi marirestore ang isang kaharian during that time. At siya yung maghahari, itong Antichrist. Subalit, maikli lang yung panahon niya. Kaya maliwanag na ang mga bagay na ito ay hindi pa nangyari, no? Hindi pa naganap. Maganda na kahit tayo ay makita natin ang katotohanan na ito. Sapagkat kung ang taong ito ay lawless person, isang taong maghahari sa mga darating na panahon, bagamat sa tingin ko tayo ay hindi na natin mararanasan ang bagay na ito, ito ay magdala sa atin ng pagsisikap na maakay natin ang ating mga mahal sa buhay. Sapagkat itong Antichrist ay real na future person na hindi lang mag-aasik ng kasamaan, hindi lang mag-aasik ng kahirapan, bagkus ang taong ito ay i-claim niya na siya ang Diyos. At dahil siya ay sinangkapan ng kapangyarihan ng dyablo, kasi bibigyan siya ng kapangyarihan mula sa dyablo. Siguro tignan natin ng kaunti yung sinasabi ko sa Revelation, chapter 13. Sapagkat sa ating pag-aaral noong siniris natin ito, nakita natin na ang tinutukoy dito na isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo ay walang iba kundi ang Antichrist. At dito sa verse 2, ang sabi, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Kaya nga sabi ko po kanina, siya yung ang Antichrist ay ang dyablo na nagkatawang tao. Nataglay niya ang kapangyarihan ng dyablo. At makikita po natin na tunay na ang mundong ito ay papunta na sa pasama ng pasama. Yun ang isang katotohanan dito. Kaya bilang mga mananampalataya, marahil ay wag natin masyadong i-focus ang ating buhay sa bagay sa mga dito sa mundong ito.
lalo't higit ay samantalayin natin yung mga pagkakataon. Sapagkat tunay na ang mga bagay na ito na ating pinag-aaralan ay any moment din ay magsisimula ang mga bagay na ito. Kung paano yung pagdating ng Panginoon, yung rapture, is tinatawag na the imminent coming of Christ. Kasabay po noon yung mga bagay na mangyayari. Kaya marami pang bagay na mapapag-aralan tayo pagka kaya nga ngayon ay tinitake up po rin sa mga Bible study natin yung tungkol sa bagay na ito. Sapagkat kung titingnan natin ang panahon natin dito lang sa ating bansa ay talagang napakagrabe ng kasamaan. Hindi na tayo bubuti, kundi pasama ng pasama ang panahon natin. At lalo na pagka dumating na ang bagay na ito. Kaya marami pa tayong pag-aaralan regarding dito sa Antichrist, pero gusto ko lang muna i-focus dito sa 2 Thessalonians, no? Kasi ang Antichrist pagdating niya, although yung 7 years tribulation niya, yun yung kanyang panahon, no? Sa 3.5 years ay sisirain niya yung covenant, no? At pe-persecute niya ang bayang Israel. Tapos kokontrolin niya yung tinatawag na global economy. At pagkatapos nun ay makikita natin yung tatatakan ng 666. Siguro pag-aralan pa natin ito. Sa ngayon ay gusto ko lang mag-focus muna tayo dito sa sulat ni Pablo sa taga-Thessalonica. Maliwanag na nililiwanag ni Pablo yung sequence. Hindi pa nangyari yung kahirapan na dinadanas ng mga mananampalataya during that time is a part of persecution sa early church, not the tribulation. Hindi totoo yung mga sinasabi ng ilan na sila ay naiwan at nararanasan na nila ang kapigatian. Sapagkat una, darating muna yung apostasy. Pagka nakita na yon, magra-rapture na. Kasabay ng rapture ay yung tribulation kung saan lilitaw na, no? Lilitaw na yung man of sin. Lilitaw na yung lawlessness. Lilitaw na itong taong ito, ang Antikristo, na mag-ahari, magro-rule politically and religiously. Magkakaroon ng one government. Ganon ang mangyayari during that time. At makikita natin dahil hindi lamang siya nagpapanggap bilang Diyos, kundi kiniklaim niya. Tingnan natin yung mga bagay na yan. Kaya napakahalaga sa panahon natin yung manghawak tayo sa mga tamang katuruan, samantalayin natin ang mga pagkakataon, ipalaganap natin. Yun lang ang remedy. Yun lang ang pwedeng magawa natin as a church, as a local church. Dito tayo maglaan ng ating pwersa, ng ating buhay, ng ating resources, yung tinatawag na evangelization. Sapagkat ito na lang yung pinaka maaari nating magawa. Sapagkat pagka nangyari na ang lahat ng ito, huli na. Darating na, papasok na tayo doon sa kapigatian. Kaya sa atin po na mga
mga believer, sabi ko nga sa ating pag-aaral, ang pag-aaral na ito sa mga believer ay isang pag-asa, comfort, joy. Subalit sa mga hindi mananampalataya, ang eschatology is nakakatakot at higit sa lahat ay sa mga hindi mananampalataya, parang mahihirapan na sila para makamtan nila ang biyayang kaligtasan ng Diyos. Sapagkat sa panahon ng Antichrist ay sabi nga ang magtiis hanggang wakas. Bagamat nakita natin dito sa ating pag-aaral, no, yung siya rin ay tinawag na Antichrist, lawlessness, a man of sin, no? Kaya nawa ang maikling pag-aaral natin na ito ay maging maliwanag din sa atin yung sequence na ito. And magbulay-bulay tayo kung darating ang mga panahon na yan, yung apostasy. Kaya sa church, yan ang kailangan natin ngayon. Kaya nga lagi akong nakikiusap sa mga kapatiran natin na ginagamit ng Panginoon. I-rooted natin ng mga kapatiran sa mga doctrines. Sapagkat hindi natin alam kung kailan mangyayari. Although ngayon marami ng mga mega churches na talagang nakalihis na ang kanilang mga teaching. Pero very attractive sila in music, in physical, materially, very attractive sila. No? Very attractive sila sa flesh. Kaya kung hindi tayo magtutulong-tulong na i-rooted ang bawat isa sa atin sa scripture at sa mga doctrines, kakaawa naman kung merong mga kapatiran sa atin na pagka dumating na itong apostasy na ito, hindi natin kasi alam eh. Although naaaninag na natin habang may pagkakataon. Yun na lang ang magagawa natin as a local church, to dig the scripture, to study the scripture, to share the teaching. I-rooted natin ang bawat isang ating iglesia. And then, focus on evangelization. Yung tinatawag natin na 3 mahalagang bagay ng iglesia. Edification, evangelization, saka yung tinatawag na exaltation. Yaan yung pagyamanin natin, mga kapatid. Through prayer, through unity. Sa tingin ko, yaan ang kailangan natin. Sapagkat dito sa mga pinag-aaralan natin, parang nararamdaman na natin na kikinikinita na natin ang mga bagay na ito. At maaring hindi na malayong mangyari. Tandaan natin yung apostasy, marirebuild yung man of sin, rapture, and tribulation. Kaya sa mga susunod ay pag-aralan natin ang mga bagay na ito. Although tayo ngayon ay nasa mga series ng mga epistles, pero maganda itong nadadaanan natin na pag-aaral ngayon. Nagiging maliwanag sa atin at higit sa lahat, nare-remind tayo na mayroon tayong mga dapat na iprioridad sa ating buhay, sa ating iglesia. Sapagkat merong nakaamba na mga magaganap
na hindi may iwasan sapagkat ito ay naitakda na. Yung apostasy, marirebuild yung man of sin. That is the tribulation period. Kaya marahil hanggang dito lang yung aking ma-share at tayo ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan. Tulungan mo po ang aming iglesia lokal na samantalahin ang mga pagkakataon, paghandaan ang mga bagay na parating, nang sa ganon ay madatnan mo po kami na nagpapatuloy bilang isang iglesia. Pinagtitibay ang pag-iebanghelyo, pinagtitibay ang bawat isa sa pananampalataya, at lalo tigit nagkakaisa kami sa aming pagsamba, pagpupuri, paglilingkod sa iyong harapan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Ibalik ko muna po sa ating MC. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga napag-aralan at ngayon po ay darako po tayo sa ating pong question and answer. Kung may katanungan po ay maaring i-open lang po natin ang ating pong microphone. At sa mga kapatid po natin sa Facebook po ay maaari nyo lang pong i-type sa comment section po at ating po itong babasahin. At open na po tayo sa ating pong question po and answer po. Sige po mga kapatid, baka meron po tayong question. Makisuyo lang po ako kung meron pong baka mag-post ng question po sa ating pong Facebook ay paki-monitor din po. Okay po, last call po mga kapatid. Baka meron po tayong question po. Okay po, marahil po yung ating pong silence. Ito po ay nagpapahiwatig na naging malinaw po yung ating pong naging pag-aaral. At patuloy po tayong makipag-aral po sa mga salita po ng Diyos sa mga ganito pong pagkakataon. At maraming salamat po sa ating Panginoon at ganoon din po ay maraming salamat sa kapatid po na kanya pong ginamit. At ngayon po ay tayo po ay magwawakas sa panalangin. At tingin po natin kay Brother Jan na pangunahan po tayo sa closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi na muli ibinigay niyo po sa amin para po sa amin pong online Bible study. Salamat po sa amin pong mga napag-aralan po ngayong pong gabi na muli po nagpapaalala po kung paano ang biyaya, pag-asa po namin sa mga darating pong panahon. Dahil tunay po kami po ay kukunin ng aming Panginoon at dadalhin po sa tahanan po ninyo sa langit.
At ganoon din po, patuloy na nag-iiwan po sa amin ng mensahe na habang nandito po kami ay kami po ay magamit nawa ninyo sa pagbabahagi po ng mabuting balita ng kaligtasan, dahil tunay po na kapahamakan naman po ang naghihintay sa mga hindi makakasama po sa muling pagparito ng aming Panginoon. Kaya nawa ang bagay po na ito ay patuloy na maging pag-asa at maging hamon po sa amin ang aming pong mga napag-aaralan, at patuloy dalangin po namin ang banal na Espiritu ang siya pong magbigay lakas po sa amin at patuloy na magamit po sa inyo pong gawain. Salamat po sa mga kapatid na nakapakinig, nag-join, nanood po sa Facebook Live, at patuloy sa mga makakapanood pa po, kayo po ang patuloy na manguna sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maging maliwanag po ang aming pong mga mapapakinggan, mapapag-aralan. Salamat din po sa inyo pong anak na ginamit po na naghanda po ng inyo pong mga salita at nagturo po sa amin. Patuloy din po ang dalangin po namin na kayo po ang magpala at manguna sa aming pong kapatid. At ganoon din po sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong gabi po na ito na meron po kami. Patuloy na kayo po ang manguna sa lahat po ng mga kapatiran. Patuloy na mag-ingat po. At muli po, Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Thank you po and God bless po. Good evening and God bless po sa ating lahat. God bless po. Good evening po.